Manamahal, tayo pong lahat ay tumayo na. At gutom na ba tayo sa salita ng Diyos? Praise the Lord. So, ang ating pag-uusapan mamaya po ay tungkol sa salita ng mahal na Panginoon. Dapat natin maunawaan sa Word of God. So, manamahal, tayo po ay magbigay ng mataas na respeto sa Kanya, sa pananalangin, magkaisa po tayong lahat. Praise the Lord, dear Heavenly Father, we once again come into your holy throne sa pagsasamba sa iyo, O Diyos, in beauty of holiness. Sa galigitnaan ng matamis na presensya, singkulalitian na pumapalibot sa bawat sa amin, O Diyos. Mahal na Panginoon, salamat na tinanggap ang bawat aming mga sariling pagpupuri, pagsasamba sa iyo, O Diyos. Lord, as we hear and study your word to the first and fruits of prayers of our beloved pastor, ayon po mga dalangin, O Diyos, sa lugar na ito, anoint your humble servant, help me to deliver your word with spiritual wisdom, knowledge, and understanding. Maunawaan po namin ang iyong salita, O Diyos, na ito po ang salita ng kaligtasan, pagkain ng aming mga kaluluwa, O Diyos. Lord, bless us, O God, through your word we pray. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Puri ng mahal Panginoon. God bless you po. Makabalik na kayo sa inyo pong mga upuan. Manamahal, ang lahat sumigaw ng praise the Lord. At pwede pa ba tayong makapalakpak ng pagpupuri sa mahal Panginoon? Praise the Lord. Our highest praises, glory, honor, thanksgiving, power, majesty, greatness belongs to our great God and Savior, dearest Jesus Christ. We give double honor and respect. And we always cherish, or we continually cherish and treasure the blessed life and teachings of our dearly honorable pastor, Evangelist Will De Almeida, and honorable assistant pastor, Linus Almeida. We give the whole honor to the whole beloved Almeida children na patuloy tayong pinangangalagaan. Praise the Lord. Magpi-51 years na po ang ating church. Everybody say amen. Na patuloy tayong inaalagaan ng mahal na Panginoon, na ating great shepherd, the great shepherd of this church. Walang iba kundi ang ating dakilang Diyos. Palakpakan natin siya, mga minamahal. Palakpakan natin ating great shepherd. Praise the Lord. The shepherd of our soul, ating pinakamamalapan noon sa ating beloved co-preachers, workers, manamahal, lahat mga ginagamit sa gawain, lahat ng kapatiran, manamahal, mga viewers po natin throughout the world. Blessed viewing po sa lahat, mga namahal. Hindi tayo magtatagal, mga namahal. Pag-usapan po natin yung sinasabing understanding the Bible. Ang pag-unawa natin sa Biblia. May Biblia ba tayo? May Biblia ba tayo? Praise the Lord. Manamahal, pinakamagandang Bible po natin, hindi yung Bible apps, ha? Everybody say amen. Kasi yung Bible apps, minamahal, kasi minsan pag magamit ako ng Bible apps, minamahal sa preaching, sa mga Bible studies lalo na, minsan minamahal ang hirap hanapin eh. Pero ang tinatawag talagang Holy Bible, ito pong libro, hindi yung nasa ating Bible apps. Everybody say amen. So minamahal, kung tayo po'y nakabili ng ilang libong halaga ng cellphone, so manamahal, ito 600 plus lang. Tagalog, Bisaya, meron pa yatang Tagalog and Cebuano version or English and Cebuano version. Pwedeng English version lang, pwedeng Cebuano version lang, pwedeng Tagalog version lang. Kung Ilonggo ka, Hiligaynon nga version. Everybody say amen. As long as manamahal ang ating ginagamit, binabasa sa bahay, manamahal, pagkilala sa kabanalan ng Diyos o sa pagkabanal ng salita ng Diyos, manamahal, ito po ang ating babasahin. At ito ang ating palaging dadalin. Everybody say amen. At pag preaching ng Word of God, manamahal, dapat meron tayong Bible. Everybody say amen.
Minamahal, 51 years ng ating church this coming Sunday. Minamahal, sabi nga ng ating tema, dinagdagan yung tema natin sa church anniversaries. No, ng buong church. Excuse me. So sabi rito, ang tema ng ating 51st church anniversary is God celebrating 51 years of God's great love. Amen. 51 years tayo, napasok tayo sa loob ng 51 years. Ipagdiriwang natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen. So kung minamahal, kinikilala natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos, Diyos na unang umibig sa atin, minamahal, dapat ating pag-ibig sa Kanya ay mataas. Pumapalakpak tayo, nagpupuri, mainit, sumasamba sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. So 51 years ng great love ng marami sa ating church sa bawat isa sa atin. Everybody say amen. And mighty power, makusganin niyang dahom, kapangyarihan niya hindi kailanman mapasinungalingan. Everybody say amen. Sa kabila ng may mga pangyayari minsan sa ibang kapatiran, siguro nabalitaan natin sa ibang outreach, may mga pangyayari, hindi ko na masyadong i-clear. Pero minamahal doon pala sa kalang kapatiran, may nadisgrasya din. May nadisgrasya sa ibang pangyayari. Mga namahal, iningatan ng 100% na pag-iingat ng Diyos. Everybody say amen. So, ang makusgano na gahom sa Diyos, ang mighty power ng mga Pinoon, ay hindi ito kumukupas sa kanyang mga anak. Hindi ito nagbabago. So, ang sunod, unending signs, wonders. Walang katapusan, tuloy-tuloy, sumpay-sumpay, kumbaga, na mga sign, ilahanan, o mga kahibulungan nga buhat sa Diyos. Everybody say amen. Mapalakbakan ba natin ang ating Diyos? Because He is a wonderful God, amazing God, awesome God. Everybody say amen. Na ating pinagdilingkuran with miracles, milagro, dahil Diyos siya ng milagro. So, minamahal, sabi nga ng isang paboritong kanta ng mahal pastor at mahal pastora, minamahal, hindi lang nakakanta, siguro sa sunod ipakanta natin sa ating beloved the Lord's Choir. Yung kantang, the longer I serve Him, the sweeter it goes. Minamahal, pag tumatagal tayo sa paglilingkod sa Diyos, minamahal, tumatamis ang ating pag-ibig sa Diyos. Everybody say amen. Kaya parang, minamahal, gigil na gigil ka palagi magpuri sa Diyos. Kahit inaantok ka, kahit tinatamad ka, minamahal, pipilitin mo magpuri sa Diyos. Everybody say amen. Kasi umiibig tayo sa Diyos na umibig sa atin. Palakpakan natin ang malakas na palakpak. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang umiibig sa mahal na Panginoon. Yung tumutunog. Yung tumutunog na palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Manamahal, so, importante na meron tayong Biblia at maintindihan natin ano ba ang Word of God. Bakit tayo nag-aaral nito? Manamahal, sabi po sa isang pag-aaral at panglantaw, views, understanding the Bible, manamahal, tinatawag natin siyang God's Word for our lives. Ito'y salita ng Diyos para sa ating mga buhay. Everybody say amen. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 4:4, man shall not live by every word, or man shall not live by bread alone, but by every word that proceed unto the mouth of God. Ang tao dili lang mabuhi sa tinapay, sa mga pagkaon, para sa tiyan, minamahal, kundi sa pulong sa Diyos. Everybody say amen. Kung mabuhay ka man sa physical, pero kulang ka sa salita ng Diyos, o wala kang alam sa salita ng Diyos, kulang ang buhay mo. Kahit Kristiyano na tayo, nakasumpong tinawag sa katotohanan, kulang ang ating paglilingkod.
Everybody say amen. So, ang pinakabuhay natin sa daigdig na ito ay hindi yung itong buhay na normal na nabubuhay tayo. Hindi, ang pinakabuhay natin talaga dito, yung tayo po'y nasa mahalapin nung naglilingkod sa Kanya, alam natin ang Kanyang salita. Kasi yung taong buhay, hindi niya alam ang salita ng Diyos, sa mata ng Diyos, patay siya. Everybody say amen. So, minamahal, sa introduction nito, sabi, the Bible is not just a collection of ancient writings. So, hindi lang ito, minamahal na mga sulat na pinagsama-sama from Genesis to Revelation na mga karaan, mga nung una pang panahon na mga istorya, kwento ng mga tao ng Diyos na mga naglingkod sa mahal na Panginoon. Kung hindi ba na mahal, it is living, buhay siya. Amen? Amen. Lalo na sa mga anak ng Diyos, nakatanggap, nakakilala sa katotohanan, tunay na tunay ito. Everybody say amen. Kahapon mga namahal, isang invitation po sa ika-40 days, pero hindi pa naman eksaktong 40 days nung kapatiran natin tumanggap sa mahal na Panginoon, bunga ng isang kapatiran natin sa Sitio Bungbong. Ginawa ng malapin last December. Minamahal, hindi ko alam, nung nagpipreach ako, minamahal, meron palang pari. So, minamahal, sa kabila ng siya'y leader ng relihiyon, nakakalungkot, hindi maunawaan ng katotohanan ng Word of God. So, tayo'y pinagpala, we are blessed among blessed. Sa tanang gipanalanginan, kita ang gipanalanginan. Bakit? Pinagpala tayo, bakit? Yung turo sa Biblia, manamahal, totoong-totoo sa atin na tinuro ng malapastora, manamahal, pinamuhay nila, at ang kalang mga mga anak sinisikap, patay pangalagaan, at ito sa ating, bawat isa sa atin, at nakita natin, manamahal, saan mang tayo outreaches, Luzon, Visayas, Mindanao, buong daigdig, totoong-totoo buhay ang salita ng Diyos. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? John chapter 1 verse 12, ako munang magbabanggit ng verses bago tayo magbabasa ng mga verses. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Manamahal, timalaan nato Manamahal, ating pong tandaan, sa simula ay ang salita. Manamahal, ang Diyos na Espiritu, sa Kanyang salita, siya'y salita. Amen? Siya ang pasimula, kaya yung pagbanggit niya na malikha ang lahat ng bagay, yun na yun. In the beginning was the Word. Nalikha ang lahat ng bagay sa salita ng Diyos. Everybody say amen. Ang Diyos ay, and the Word was with God, ang salita ng Diyos ay kasama sa Diyos. So, nung ginawa ang langit at lupa, lahat ng bagay, manamahal, magkasama silang dalawa. Amen. Pero sa huli, sabi, and the Word was God. Ang salita ay Diyos mismo. Kaya ang pinag-uusapan natin dito ay mismo ang Diyos. Kung nakikinig ka, manamahal, nagre-respeto ka sa Diyos na siya yung ating pinag-uusapan dito. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sa ibang mga verses, ito po yung word of salvation. Salita siya ng kaligtasan na kinakailangan maintindihan natin. Kinanglan natin siya masabtan. So, manamahal sabi ito, it is living, buhay siya, breathing word of God. Ito yung, kumbaga, hininga natin sa ating kaluluwa. Pag nakinig ka ng salita ng Diyos at magbabasa nito, manamahal, buhay ka. Yung spiritual mo, kaluluwa mo, buhay. Everybody say amen. So sabi rito, it was written over thousands of years by many authors. So ito sinulat ng mga author nito, yung mga tao ng Diyos na puno ng Espiritu ng Diyos. Everybody say amen. Sabi ng ibang mga taong hindi naunawa ng salita ng Diyos, gawa lang yan ng tao eh. Yes, gawa ito ng tao. Manapos sa isang bersikulo sa Biblia,
Manamahal, ito'y sinulat ng mga taong puno, puspos ng Espiritu Santo. Na kinasya ang Diyos ang Espiritu ng Diyos pumasok sa kanila para isulat nila ito. Manamahal, from Old Testament to New Testament. Everybody say amen? So, mga authors nito ay yung mga propeta at mga apostoles ng Diyos. Manamahal, sa final, si King James, manamahal, 16th century, isang believer ng mahalaping Diyos, si King James of England, manamahal, sa history ng King James Bible, manamahal, pinuno siya ng malapit ng Espiritu Santo at inisa niya ang lahat ng mga libro ng mga propeta at apostoles, mga sulat ng mga apostoles, manamahal, from Genesis to Revelation, kaya nabuo yung King James Version. Manamahal, pag bibili tayo ng Bible, yung Biblia na English, kung marunong tayo mag-English, mas maganda, manamahal, King James Version. Kasi manamahal, yung mga ibang version, adulterated na. Kumbaga, gisagulan na, binawasan na, may dagdag bawas. So, ang Biblia, sa Book of Revelation, sa mga last verses, may salot, may parusa sa mga magbabawas at magdadagdag sa salita ng Diyos. Sa Cebuano version, bugna, ang medyo kapareho ng King James Version. So, manamahal, sabi rito, but it remains na nanatili, nagapabilin, na unified in its messages. Patuloy hanggang ngayon, nagkakaisa lahat ng salita ng Diyos. Everybody say amen, hindi katulad sa ibang mga doktrina, mga pananampalataya, nag-aaway ang bersikulo, lalo na pag-usapan ng patungkol sa pagkaisa ng Diyos. Sa ibang manamahal, mga pag-unawa, manamahal, panampalataya, iba ang anak ng Diyos, o meron pang Diyos anak, meron pang Diyos Espiritu Santo, pero sa Biblia, wala siya. Isa lang ang Diyos. Ang anak ng Diyos, si Jesus Christ, nagpahayag sa alaman, tinigtas tayo, siya rin yung Diyos na bumaba sa lupa. Manamahal, sa regeneration, manamahal, siya yung Diyos ngayon na Espiritu na ating sinasamba nung nag-resurrect siya, manamahal, umakyat siya sa langit. Isa lang siya. Hindi mahirap unawain. Kasi dahil may Espiritu tayo ng Diyos. Nabasa ko yung isang Bible study ng isang Trinitarian na Bible study na makita ka doon ng mga iba't ibang mga doktrina, mga turo sa Biblia. Manamahal, pagdating sa one God na doctrine, manamahal, sa Trinitarian, sabi nila, hindi pa nila mapaliwanag. So how come hindi mapaliwanag? Samantalang sapat na yung paliwanag ng Diyos. Manamahal, patungkol sa pagka-Diyos ng Diyos. Everybody say amen. So nagkakaisa siya, kaya meron tayo tinatag na harmony of the gospel or harmony of the Word of God. Hindi pwedeng mag-aaway, magkukontra-kontra ang salita ng Diyos. Kasi perfect siya na salita ng Diyos. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Habang ihanda muna ang 2 Peter chapter 1 verse 3. So minamahal, sabi dito, the Bible is a divine revelation of who God is. Ito po minamahal ay kapadayagan, revelasyon, kapahayagan, sino ang Diyos? Naggumawa ng langit at lupa, nagbigay ng ating buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo, nagligtas sa atin. Amen? How He interacts with humanity. Paano siya kumikilos sa mga tao, lalo na sa mga nananampalataya, naniniwala, naglilingkod sa kanya sa katotohanan. Everybody say amen? Everybody say amen? So, lalo na sa mga nasulat sa Old Testament and New Testament, na ito po yung ating pinaka-pattern. Doon tayo kumukuha ng panampalataya.
na kung paanong Diyos naghimala sa kanila, nagligtas sa kanila, tumulong sa kanila. Alam mong sitwasyon, sa atin tutulong din ng Diyos. Everybody say amen? Everybody say amen? So, mga mahal, masyado kayong sincere yata makinig eh. Mga mahal, lagyan natin ng palakpak na pagpupuri sa mahal na Panginoon ang ating pakikinig ng salita ng Diyos. At amen, ibig sabihin, nag-auyon kita, umaayon tayo sa salita ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? So manaman, and His plan for salvation. So ito yung nagpaunawa sa atin sa plano ng kaligtasan. Ngayon, narito na tayo sa kahabagan ng Diyos, sa plano ng kaligtasan, pero atin pa itong pinagtatrabaho. Everybody say amen? Everybody say amen? Walang exempted sa atin. Kahit saan tayo tinawag, mga namahal, anumang tawag ng Diyos sa atin, pare-pareho lang tayo dito, nagtatrabaho ng kaligtasan, sa grasya ng kaligtasan, biyaya ng kaligtasan na binigyan ng Diyos sa atin. Sunod, to the Bible, God speaks directly to us. So, sa Biblia, pag magbasa kayo nga dito, o makikinig ka, minsan kakausapin tayo ng Diyos. Everybody say amen. Everybody say amen. Kaya balibaib ka, iiyak ka. Kaya importante makinig ka ng sincero. Everybody say amen. Kasi yung bibig ng mga nagpipreach ay bibig yun ng Diyos. Sabi ng Matthew 4:4. Everybody say amen. Ang salita ng Diyos lumalabas sa kanyang bibig. Hindi naman natin makita ang Diyos eh. So, paano siya magsalita sa pamamagitan ng mga nagpipreach? From our beloved pastor, lahat ng mga preachers kahabagan ng Diyos na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Everybody say amen. So, God is guiding us. Siya po'y nagdedirekta sa ating lakad. Tinuturuan ka. Kaya kinakailangan tayo makinig ng salita ng Diyos. Kasi pag ba na hindi tayo makikinig ng salita ng Diyos, mahal, akala natin paglilingkod lang natin katulad noon. Basta sasamba, basta may mga sinunod sa mga religious na mga rituals, tradition, tapos na. Sa Biblia, hindi. May tradisyon din tayo, pero tradisyon sa Biblia. Everybody say amen? Pag ito'y mugiya. Ito mag-direct, tuturuan ka paano mo gagawin ang kalooban ng Diyos. Everybody say amen? Teaching us, ito ang nagtuturo sa ating, molding us in His likeness. Ginaumol niya, pinoporma niya tayo sa katulad niya. In His likeness. Ang Diyos ay banal. Hindi man tayo banal, hindi tayo perfecto, pero pinaperfecto tayo. Binabalal tayo ng malapit. Dahan-dahan. Everybody say amen. The Bible is infallible and contains everything. Manaman, what is the meaning of infallible? Bago natin babasahin yung 2 Peter chapter 1:3 ng 2 Peter. Ibig sabihin ng infallible, incapable of error. Hindi siya pwedeng magkakamali. Everybody say amen. Dili gyud masayop ang Biblia. Everybody say amen. Labi na kung hugot, kung manatama ang ating paniniwala, buong buo, panamal, hindi ito magkakamali. Ano mang sinabi nito, matutupad kasi salita ito ng Diyos. And incapable of error in defining doctrines. Ito po ay hindi magkakamali at manamahal i-define. Ipakilala niya yung mga doktrina, yung mga turo. Everybody say amen na sa kalooban ng Diyos. Touching faith, no? Ginatandog niya, matatouch mga naman yung sa panampalataya, lalo na sa Diyos na hindi natin nakikita. Kaya tayo ganito magpuri, sumamba sa balapin, maramdaman natin ang presensya. Everybody say amen. Tutukol siya sa ating dalangin, magpapakaling siya ng karamdaman.
Kasi pinakilala sa atin ang Biblia, manamal, ang panampalataya sa Diyos na hindi natin siya nakikita, pero He is working in us. Kumikilos siya sa atin. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? And morals, mga kinaiyahan, mga kaugalian sa Biblia na dapat maging ugali ng mga anak ng Diyos. Pakibasa, 2 Peter 1:3. So it reveals truths about God's nature. Nagpadayag kini sa kamatuoran sa kinaiyahan sa Diyos. Pakibasa. Amen. Praise the Lord. Diri sa basahon sa ikaduhang Pedro Kapitulo 1, versikulo 3, nagaingon, sa nakita ko nga ang iyang Dios nun nga gahom, naghatag kanato sa tanang mga butang, nga mahitungod sa kinabuhi ug sa pagka-Dios nun. Pinaagi sa pag-ilakan niya nga nagtawag kanato, pinaagi sa iyang himaya ug hingpit nga batasan. Amen. Everybody say Amen. According to His divine power, sa kanyang makalangit na kapangyarihan, binigay niya sa atin, lalo na may Espiritu Santo tayo ng mahal na Panginoon at tinanggap sa bautismo. Amen? Madamal, tungkol sa buhay natin dito, unto life and godliness, makalang Diyos nun, maka-Diyos na buhay. Itinuturo sa atin ang Biblia. Everybody say Amen. To the knowledge of Him that hath called us, sa kaalaman, no? Sa kahibaluba, sa labutan knowledge, sa tumawag sa atin to glory, no? Tinawag tayo sa kalwalatian, kahimayaan, and virtue sa mga pamatasan bilang anak ng Diyos. Everybody say Amen. So manamal, and how can have eternal life through Jesus Christ? Itong nagtuturo sa atin, paano ba tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Everybody say Amen. Kasi bakit tayo naglilingkod? Kasi gusto natin ang langit. Everybody say Amen. So sabi rito sa sunod, however, the Bible's message can be misinterpreted or misunderstood. Manamal, kahit sa atin sa katotohanan, minsan, bakit merong hindi makaunawa ng mga Word of God? Kahit yung mga wala sa katotohanan. Bakit? Kasi kulang sa guidance ng Espiritu Santo. Everybody say Amen? Kaya importante, pag nasa gawain tayo, mapuno tayo ng Espiritu Santo. Everybody say Amen? Amen. At pag magbabasa tayo nito, mga namahal, kinakalang magpe-pray tayo, Lord, ipasabot ka na ako, ipaunawa mo sa akin ang iyong salita. Kasi kung sa ating karunungan, baka kung ano pa maging interpretation natin sa Biblia. Everybody say Amen? Pero mga namahal, bakit may mga preachers? Meron tayong mga pastor na nagturo sa atin sa salita ng mahal. Kasi sila yung gagamitin ng mahal na Panginoon, magpaunawa, magpasabot ka na to sa Word of God. Everybody say Amen? So, hindi ka ma-misinterpret. Amen? Hindi ka magkaroon ng misunderstanding. Hindi ka paglibog. Everybody say Amen. So, if we don't approach it with a proper understanding of its context and purpose. So, manamahal, kung mali yung ating pag-unawa, sa dilalaman nito at layunin, purpose, manamahal, maglibog yun ka. Magugulo talaga yung isip mo. Kaya maraming mga tao sa paligid natin, iba't ibang reliyon, manamahal, sumasamba sa Diyos, tumatawag sa Diyos, nagdadala ng Biblia, pero malayo ang paglingkod sa Diyos. Manamahal, hindi tayo nagja-judge, dahil manamahal sabi ng Biblia, manamahal, wherefore by the fruits you shall know them. Amen? Kaya nga may salita ng Diyos, makikilala natin ang paglilingkod sa Diyos, sa totoong paglilingkod at hindi totoong paglilingkod. So, manamahal, tatalon ako sa 10, manamahal, pero kung hindi matapos, manamahal, bahala ng mahal na Panginoon. 10 purposes of the Bible. Napulo
pagkakatuyuan sa Biblia? Bakit tayo nakikinig at kinakalam magbasa ng Biblia? Number 1, pakihanda Psalms 19 verse 1. Sabi ng number 1, to reveal God's nature and character. Nagbabasa tayo ng Biblia at nakikinig tayo ng Word of God. Bakit? Manamal, para mapayag, ma-reveal, maipaunawa sa atin, maipasabot ka nato, manamal, ang kinaiyahan sa Diyos. Everybody say Amen. Amen. Kasi minsan, mga nagmahal, meron talaga mga Kristiyano sa katotohanan, tumagal na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, pero kulang sa pag-unawa ng salita ng Diyos, may namahal, pag may problema, lulutosin yung problema sa kanyang sariling pagsolusyon. Everybody say Amen? Everybody say Amen. Merong sakit, may namahal, imbis na sa Diyos tatawag, mananalangin, tumatakbo agad sa ospital. May namahal. Hindi masama ang ospital o medisina, sabi ng ating mga pastor, pero mas mabuti, mas maayo kung sa Diyos kita mutuo. Kung sa Diyos tayo manampalataya, hindi ka nagagastos, sigurado pa. Malulugod pa, may muot pang Diyos. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Praise the Lord. The Bible is self-revelation of God. So, sarili niya mismo na. Kaya pag binasa mo siya na meron kang guide ng Espiritu Santo, may namahal, siya mismo, ikaw mismo maunawaan mo. Dahil ang Espiritu niya nasa atin, at ito'y sinulat na may Espiritu ng Diyos, everybody say Amen. So, i-reveal niya, ipadayag niya, may namahal ang tanan. May tungod sa Diyos, patungkol sa balapin, mapapayag ito. Though we learn about His holiness, justice, mercy, love, and sovereignty. Or through it. Through it. Pinagi na ini. Ang pagkabadala ng Diyos, kanyang hustisya, justice, mercy, love, sovereignty, yung pagdahari niya, buong daigdig, malalaman mo sa Biblia. Kaya yung mga hindi alam ang Biblia, dumating ng punto, hindi na sila naniniwala na may Diyos. Everybody say Amen? Amen. Kasi hindi nila naunawaan ang Biblia. Yung tatay ko, naalala ko, na mahal. Shortcut ko lang. Nag-usap kami, hindi na siya naniniwala sa Diyos. Pero nung tinanong ko, ako tayo naniniwala ko sa Diyos eh. Kasi yung pag-unawa ko sa Biblia at paniniwala ko kompleto. Sabi niya, ako naniniwala naman ako sa Biblia, pero kalahati lang. Sabi ko, kaya pala tayo eh. Kaya pala may sakit ka, kaya pala ganun yung paniniwala mo eh. Kasi kalahati lang. Ako kompleto, kahabagan ng Diyos. Kaya, naramdaman ko, totoong Diyos, may Diyos. Manamal, hanggang sabi ko, tayo manalangin tayo. Sumabay na sa prayer. Kasi nagkaroon siya ng panampalataya sa salita ng Diyos. Everybody say Amen. So, pakibasa, Psalms 19:1. The heavens declares the glory of God, and the firmament sheweth His handiwork. Amen. Praise the Lord. Diri sa Salmo Kapitulo 19, versikulo 1, nagaingon, ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios, ug ang hawa nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot. Amen. Amen. So, through the Bible, manamahal, malalaman natin, mga namahal, ang langit, nagpapahayag sa kalulatian ng Diyos. Amen. Kaya makita mo yung langit, mahibulong ka, ma-amaze ka sa langit. Everybody say Amen. Kasi yung gumawa nun, Diyos na amazing God, wonderful God, awesome God. Everybody say Amen. Pinapahayag niya ang glory ng Diyos. Yung langit. Everybody say Amen ay gumawa sa Kanya. Everybody say Amen. And the firmament sheweth His handiworks. Lahat yung mga nilikha ng Diyos sa outer space, mga between, mga planeta. Everybody say Amen. Pinapakita yung
gawa ng kamay ng Diyos kahit hindi natin siya nakikita. Na may Diyos na ating pinaglilingkuran. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Sunod, manamahal, to teach us the gospel of salvation, the Bible reveals God's plan of salvation through Jesus Christ. It is our guide to understanding how we can reconcile with God. Dahil sa Biblia, maunawaan natin, dahil tayo makasalanan, maunawaan natin paano tayo makapanumbalik sa Diyos, magkaroon ng relasyon, tamang relasyon sa Diyos. Everybody say Amen. Ito na ngayon. Everybody say Amen. Alam natin na tayo anak ng Diyos, ang ating Diyos Ama na pinaglilingkuran. Tinawag tayo sa kaligtasan. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Ang verse nito, John 3:16, so dahil sa pag-ibig ng Diyos, may naman yung kanyang anak o siya mismo na Diyos. 1 Timothy 3:16, siya mismo bumaba dito sa lupa. Everybody say Amen? Yun ang plan of salvation. Hindi pa tayo pinapanganak, nagplano na ng kaligtasan ng Diyos sa atin dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Amen. So, maniwala ka sa kanya, may everlasting life. Amen. Number 3, to provide wisdom for life. Manamahal, bakit tayo kinakailangang magbasa at makinig ng salita ng Diyos? Ito magbibigay sa ng wisdom. Mo kinang maghahatag ka na ito o kaalam, karunungan. Amen. Maging marunong ka sa mga spiritual na mga bagay sa paglilingkod sa Diyos. Pag maunawaan mo ang Biblia, kahit yung mga bagay-bagay, mga naman na hindi maintindihan yung mga edukadong tao, everybody say Amen, kahit mga Bible scholar pa, nakakalungkot, mga doctorate sa Bible, hindi maunawaan ang Biblia, pero ikaw walang pinag-aaralan, maunawaan mo ang Bible. Magkaroon ka ng wisdom, magkakaroon ka ng paglilingkod na, manamal sinasabi ng Biblia na, kahimutaan, kalugod-lugod sa Diyos. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? So sabi mo naman ng Proverbs chapter 3:13, pakibilis ang basa. Proverbs 3:13, happy is the man that findeth wisdom. Pero sabi rito, minamalo, sa ating binabasa, before basahin, the Bible is full of wisdom, principles, and teachings that help us navigate complexities of life. Minamala, sundan natin. Baka hanggang dito na lang tayo siguro. Praise the Lord. Dari sa Proverbio Kapitulo 3, versikulo 13, nag-ingon, malipayon ang tao nga makakaplag sa kaalam, o ang tao nga makakabot sa pagsabot. Amen. Everybody say Amen. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. So sabi kanina sa taas, ito'y puno ng wisdom, puno ni sa kaalam. Everybody say Amen. Meron tayong mga preachers sa ibang mga outreaches, ordained preacher na ngayon. Manamahal, alam nyo anong pinag-aralan? Kinder. Yung iba, grade 3. Pero ordained preacher, nakapunta pa sa ibang bansa. Nagdadala pa ng gawain. Everybody say Amen. Bakit? Dahil nakita ng Diyos kahit wala silang pinag-aralan, pero alam nila ang salita ng Diyos na ito'y may pangalan mga laga sa mga tupa ng Diyos, bunga ng prayers ng ating beloved parents in the Lord, mga tupa ng Diyos. Everybody say Amen. So ang Bible na puno ng wisdom, principles, mga prinsipyo nito, sarili niyang prinsipyo, ang dapat ipairal natin yung prinsipyo ng Biblia, kung ano yung sinabi, yun na yun. Wag mo na babaguhin, wag mo na dagdagan. Everybody say Amen. Hindi pwede tuwison, hindi mo pwede twist. Everybody say Amen. Everybody say Amen. So may naman sabi dito, and teachings, puno siya ng mga pagtuturo. Kaya pag nagbabasa kami kahit sa sarili mo o makikinig ka sa preaching, tinuturuan tayong lahat ng Diyos. Kasama kami. Everybody say Amen. So manamahal, ito'y
Puno ng kanunungan, principles, and teachings that help us navigate complexities of life. Bago tayo matapos, ano yung complexities? Complexities means mga komplikado sa ating buhay. Ano yung mga komplikadong bagay sa ating buhay? Minamahal, kasalanan. Bakit tayo kinuha ng marami sa kasalanan? Dahil ang tao, pag naalipit sa kasalanan, sa Biblia, the wages of sin is death, but the gift of God is the eternal life. Romans 6:23, minamahal, ang bayad sa kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Pero ang gift of God is eternal life. So hindi ka pwedeng muuyon. Hindi tayo pwedeng aayon sa kasalanan. Ito yung mga nagbibigay ng conflict, contradiction, or mga, anong sabi rito? Yung complexities. Amen? Sa buhay, yung mga pagsubok, mga problema, mga sakit, pinidulot ng Diyos minsan, mga pagsubok, o mga pangyayari, mga Kristiyano, minsan nagkakaroon ng mga misunderstanding. May mga parang hindi pagkaunawaan, manaman, ang Bible, kinakailangan puno ka nito. Para alam mo, paano ka iiwas sa kasalanan. Amen. Pag may problema ka, alam mo, paano ito malulutas sa mahal na Panginoon through prayer sa panampalataya. At gagawin ang kanyang kalooban. May pagsubok tayo, manamahal, magpapatuloy na sa paglilingkod sa Diyos. Manamahal, ang mga pagsubok ay bibigyan ng daan. God will make a way. Sa mga pagsubok, makakalabas tayo. Dahil walang pagsubok na binigay ng Diyos na hindi natin makakayanan. Everybody say amen. May misunderstanding minsan o mga bagay, kahinaan ng kapwa. Pag may kahinaan ng kapwa, may nagkasala, huwag kang mag-judge, huwag mo siyang i-condemn. Pag-ibig ang ating ipapairal na tinuturo ng Diyos. Mag-inampuay kita, magpalalanginan tayo. Everybody say amen. Lahat tayo nagsisikap dito na pumasok ng langit. Mapalakpakan ba natin ng malakas na palakpak ang mahal na Panginoon? Bigyan na lang natin ng conclusion, manamahal. Ang ika-10, kasi 10, hindi na natin mababasa yung iba. Ika-10, sabi rito, the Bible teach us to prepare us eternal life. Ito yung nagtutulong sa atin paano tayo maging handa sa pagpasok sa buhay na walang hanggan, lalo na sa rapture. Everybody say amen? Anong sabi mga naman ng John chapter 14, verse 2 to 3? Na kung paano tayo tinuturuan ng Biblia, manamal, for our future with God. Ang atong kaugmaon. Everybody say amen. Kasama ang Diyos. Iniisip ba natin yan? Everybody say amen. Iniisip ba natin yun? Paano natin ba kakasama ang mahal na Panginoon? Darating ang panahon, hindi na magtatagal. Lalo na sa rapture. Yung lahat ng pinapangaral natin, yun na yun. Everybody say amen. So sabi rito ng Biblia, in my Father's house are many mansions. Nung binasa ko ito kanina, na-take note ko, nabantayan ko, sabi rito, sa bahay ng Diyos ay maraming mansyon. Yung bahay pa lang, ay bahay na. Ngayon meron pang mansyon. Manamal, sa wisdom, kaalam, ang bahay ng malapay na sinasabi rito ay yung langit. Buong langit, bahay yun ng Diyos. Everybody say amen. Pero doon sa langit, sa bahay ng ating Ama sa langit, may mga mansyon doon. Yun ang ating titirhan. Dito kita magapuyo. Di andam sa Diyos. Para ka nato.
Papalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Pakibasa na lang siguro para maliwanag bago tayo aawit. Praise the Lord. Diri sa Juan Kapitulo 14, versikulo 2, hangtod 3, nagaingon, sa balay sa akong amahan, adunay daghang puloy-anan. Kung wala pa unta, moingon unta ako kaninyo, ako muadto sa pag-andam, ug dapit alang kaninyo sa 3. Ug kung ako makaadto na, makaandam kaninyo og dapit, muanhi ako pag-usab, ug panad-on ko kamo uban gayud kanako, aron nga kung asa ako, atoa usab kamo. Amen. Na mahal, dahil ang gusto ng Diyos, ginawa tayo, nilikha ang tao nagkasala, pero niligtas niya tayo sa krus ng Kalbaryo. Dahil ayaw niya tayong pumunta sa kapamakan, kundi magkaroon ng buhay na walang gan. Kaya naghanda siya ng tirahan sa atin sa langit. Everybody say amen. Sa'yo yun. Ikaw yun. Isa-isa tayo. Walang kapamilya doon. Walang kapatid. Everybody say amen. Walang kabarkada doon. Sa'yo mismo, sarili mo, kung paano mo pinagtrabaho ang kaligtasan mo. Kung paano mo inibig ang Diyos. Sa magitan ng kanyang salita na naunawaan mo. Sabi ng babalik siya, dadalhin tayo doon sa langit. Anong gusto ng mahal na Panginoon? Na kung saan siya, nandoon din tayo. Sa piling niya, sa langit. Panahon na walang katapusan, sumigaw lahat ng praise the Lord! Awitan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Naman, awitin natin yung awit na salamat na kilala kita. Salamat na kilala natin ang malapit 51 years ng ating church. Everybody say amen. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, nagpaunawa sa atin sa paglilingkod na ito. Kaya nakikita mo sa sarili mo, manimal, bakit ka ganun kainit, tapat sa lahat ng bagay sa paglilingkod sa Diyos? Kasi naunawaan mo at pinaunawa sa iyo ng malapit ng kanyang salita na ito'y talagang ninais mo, ginusto mo na maintindihan para sa iyong kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ng malakas na palakpakang malapit. Sumigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord! Dati ako ay para bang nag-iisa. Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon. Kahit mayroon pa mga kasama, Ilayo naman ang damdamin nila. Pasalamatan natin ang mahal na Panginoon sa mensahe sa awit. Kung may baguhan, dool kita sa tubangan. Come to the front. Dawatang maligino, isip atong kag nang magluwas Diyos hal sa mga matagusa kita bawat isa sa atin magpasalamat sa Diyos na nakilala natin siya sa magitan ng kanyang salita. Nagturo sa atin paano siya ibigin, mahalin, paglingkuran para sa ating kaligtasan at patay pagpalain ng Diyos. At si Papa mo tutulong sa atin anumang sitwasyon. Itaas ang kamay. Inat ang kamot sa pagsimba sa Diyos sa langit. Kasuga, ikaw ang tanging nagmahal sa amin. Maraming salamat. ang sagot Sa aking nalangin, wala nang iba. Jesus, Ngayon ay umawit lahat, kami naman, para mapadalag natin ang pagsimba sa Diyos. sa iyo. Kung may pa-express natin ang pagsasamba sa Diyos. Damay natin may sana baptisan siya ng mahal na Panginoon. Nakilala kita. Dati, isipin natin ang kabutihan ng Diyos. Buhay para ba Nag-isa. Salamat na kilala ka namin isang araw sa magitan ng iyong salita.
Hindi kami nagsisisi. Nakilala ka namin. Kay tagal hanggang kailanman hihintayin. Sa God, hallelujah. Sa aking puso, Sana'y dumating. Singgit ug hallelujah mga naman. Singgit ug hallelujah. Sigaw ng hallelujah. Para sasabay yung presensya ng Panginoon sa ating magpupuri. Hallelujah. Oh Jesus, Ikaw lang nagbigay ng salamat. Ikaw lang naghati ka namin ako nga pagtagal. Kalagtagan ka na mo, Diyos. Pinansin mo kami sa ating hindi makasalanan. Wala lang iba. Jesus, hallelujah. Ayun na nalaman namin kami sa iba halaga. Kaya natin kami nagpupuri, sumasapa ng bilingkod sa Diyos. nakilala kita. Oh Jesus, Ikaw lang Bigay ng Mr. Jesus, we thank you, Lord. Namin na masalamatan. mahal sa Kilala ka namin. Matunay yung salita. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang salita. Ikaw ang kaligtas sa aming buhay. Ngayon ay magiging tayo magpuri sa para Panginoon. Hallelujah. sa iyo. Salamat sa iyong salita. Aming kapapamalan ng buhay. Tunay sa amin. Salamat na kilala kita. At yung ating presensya sa baling Ginoo. As we express our love to God. Sa dating kinapanay natong gugma sa baling Ginoo. Di maasoy na pasalamat. Hindi mababanggit na pasalamat. Nakilala natin siya. Sige ni Mashiach. Wala nang iba. Salamat na kilala kita. Salamat na kilala kita. Hallelujah. Sabihin natin, mga mahal, malapit yung salamat na kilala kita. Sabihin niyo po, mga mahal, malapit yung salamat na kilala kita. Initok, mga mahal, sa atong mga baba. Ginoo, salamat nakaila ko kanimo. Salamat nakakilala ko sa iyo. Salamat nakilala kita. Manamahal, excuse me, yung mga kapatiran na hanggang ngayon, hindi pa natin naiintindihan yung pagpupuri, pagsasamba natin. Inaabot natin ang puso ng Diyos. Everybody say amen, ikaw yan. Tayo, lahat tayo rito, mga namahal. Nagdalay ng pagsasamba sa Diyos. Kaya siguraduhin natin ang ating pagsamba makaabot sa langit. Uuwi tayo ng puno ng Espiritu ng Diyos. Palakpakan natin ang bala pa naman na mahal. Palakpak sigaw ng hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Hindi kami nagsisisi na nakilala ka namin sa magitan ng salita sa ganitong paglilingkod, O Diyos. Natunay ka. 51 years ng banal na iglesyang ito. Sa lahat ng mga matatapat, sumusunod ng mga anak, tunay ka, O Diyos. Malamdaman ka namin sa aming pagsasamba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang malakas na palakpakang malapay. Palakpak tayong lahat, mga ilamahal. Yung tao sa pusong palakpak sa Diyos na ating nakilala. Tagapagligtas natin sa krus ng Kalbaryo. Tumubos ng ating kasalanan. Nakilala natin sa magitan ng kanyang salita. Igo na, sapat na ang turo sa Biblia na ginamit ang mga pastor sa ating buhay, naging totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Concentrate tayo lahat, mga minamahal. Ito yung isang tinuturo ng Biblia. Paano sumamba sa Diyos? Pag nasa sambahan tayo, panahon ng ganitong nakikipag-usap tayo sa mahal na Panginoon, kayo mismo, kita, matagusak kita. Bawat isa tayo, makipag-usap sa Diyos. Makikistorya sa Diyos, makikduktong sa Diyos. Makipag-ugnay tayo sa mahal na Panginoon. Para makompleto ang ating sariling pagsasamba, mga minamahal. Lalapit ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Ating babaunin bagong lakas. Sabi sa ating pinag-aaralan, ito po'y comfort. Paglipay sa Diyos. Pag-comfort, pagpalakas ng mahal na Panginoon sa atin. Habang iniintay natin ang kanyang nalalapit na pagbabalik, pinalalakas tayo ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Sa baguhan, nasa harapan, tanggapin niyo, mahal na Panginoon bilang tagapagligtas, hari ng buhay. Na sinabi natin kanina, ito'y ating maunawaan sa Biblia, sa banal na kasulatan. Plano ng Diyos sa ating kaligtasan. Dahil si Eva at Adan na ating ama at ina ay nagkasala. Tumakbo ang napakadaming taon, thousands of years, generations. Nakita ng Diyos ang tao papunta sa kababakan sa impyerno. Kaya nagplano siya ng kaligtasan. Siya mismo ang Diyos. Siya na Diyos. Manamahal, bumaba upang iligtas, tubusin tayo sa krus ng Kalbaryo. Kasama kayo, mga bisita, tayong lahat. Manamahal, pinagpala ng biyaya ng kaligtasan. Nadinig nyo, mga baguhan, ang pag-ibig ng Diyos, hindi kumukupas. Sa krus ng Kalbaryo, napahayag ito, ngayon mararamdaman natin. Pag siya'y gagawin nating hari, tagapagligtas ng ating buhay na paglilingkuran na Panginoong Diyos at Ama natin, na may pagsisisi mamaya, na may panampalataya, paniniwala sa kanyang salita, kaya kayo lumapit dito sa salita na ating pinangaral. Everybody say amen. Sa pagsisisi, para mapatawad ang ating kasalanan kung magbabanggit tayo ng pagsisisi, upang papasok ang Espiritu ng Diyos, magsisimula lang ating pagiging anak ng Diyos. Ngunit masasakdal, mahimpit siya kung magpabautismo kita sa tubig sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Acts chapter 2 verse 38, tayo po'y nakasama na ilibing sa katawan ng mahal na 2,000 years ago, na ang tubig na doon tayo babautismuhan, simbolo na ililibing at mamamatay na tayo sa kasalanan. Sa panahon, 2,000 years ago, mamamahal, nabanhaw ang mahal na Ginoo. Manamahal, nabuhay siya na muli. Manamahal, tayo po ay nakasama sa kanyang pagkabuhay na muli. So sa bautismo, pag namatay ka sa kasalanan dahil mailibing sa tubig, simbolo ng libingan na nakasama doon tayo sa mahal na Panginoon. Pagbangon mo, bababa sa Espiritu Santo, Acts 2:38. Manamahal, kunsaran kita sa Espiritu Santo,
makadawat kita sa mga gasa ni ini. Unang-unang gasa, para kita isipon sa Diyos na iyan ang anak. Siya ang Diyos Amahan sa atong kinabuhi na nagluwas ka nato sa krus sa Kalbaryo. Timbre sa Espiritu Santo, anak ka na ng Malapinon. Then, kung may sakit ka, ikaw mismo mag-pray sa iyong sakit, sa pangalan ni Jesus, gagaling. Meron kang bisyo, masamang pag-ugali, masamang buhay, magbabago tayo. Dahil mananahan na sa atin ng banal na Espiritu. Dahil banal siya, natural, babaguhin tayo ng Malapinon. Dahil na kay Kristo na tayo, sabi ng Biblia. So kung magpapatuloy tayo dito, sa sinasabi ng Biblia na kaligtasan na dumating sa atin, tayo po'y magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tagalangit, sigurado. Hindi baka sakali, sigurado. Dahil ang pangako ng Diyos ay sigurado. At totoo. Kaya pag anak ka niya, na sinabi ng Biblia, may espiritu ka na ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos na tagalangit, totoo yun. Tagalangit ka na kung magpapatuloy ka sa salita ng Diyos. Sabihin ang prayer na ito, tao sa puso. Kindly, mahal pa ng Kristo, salamat sa iyong mga banal na salita na aking napakinggan at ako'y naniniwala at nananampalataya sa mga ito. Narito ako, nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. At tinatanggap kita ngayon bilang aking sariling Diyos na paglilingkuran, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Gawin mo akong tunay mong anak sa espiritu, gawa at katotohanan. Paglilingkuran kita. Alang-alang sa aking kaligtasan na tinanggap sa iyo mula sa iyong banal na salita sa pangalan ni Jesucristo na Panginoon ang lahat aking dinadalangin. Amen. Mag-pray po kami sa inyo. As the Heavenly Father, we thank Thee for these precious souls na Ikaw nagdadala sa kanila. Pinipili mo, tinatawag mo para sa kaligtasan. Sa unang prayer ng aming malapos, sa aming mga prayers, patawarin mo sila. Make them a real Christians by heart, in deed, and in truth, and heirs of eternal life. Pumasok ka sa kanilang mga puso. Gawin mo silang tunay mong anak na magmamana ng buhay na walang hanggan. Sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, iligtas mo sila. Once again, Lord, hallelujah, forgive them. Have mercy upon them. Bless them, Lord. Father, we pray in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po lahat, mga namahal, ay pumalakpak muna ng malakas na palakpak. Hallelujah. Manalangin tayo, mga namahal. With faith, may panampalataya sa Diyos. Gaano man kabigat ang ating problema. Tinuturo ng Biblia, manampalataya, mutuo kita sa Diyos. Walang problemang mabigat sa Diyos. Walang pagsubok na hindi natin makakayanan. God will make a way. Makapangyarihan siya na Diyos na ating nakilala sa magitan ng Kanyang salita. Hallelujah. Makipag-usap tayo sa Kanya, makikisaya kita Kanya sa pag-ampo, sa panalangin. Manamahal, sabi ng Biblia, let your request be made known unto God. Sa panalangin, makipag-usap ka, magbanggit ka ng prayer sa mahal na Panginoon. Ipakilala mo, sabihin mo sa Kanya ng pangangailangan mo para tutugunin niya ang eksaktong pangailangan mo na babanggitin mo sa Kanya sa Kanyang kalooban at kahabagan. Everybody say amen. Tayo pong lahat ay manalangin na nakataas ang kamay. Manamahal, hallelujah, nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa iyong mga banal na salita na dumating sa aming mga buhay. Na ito'y aming
Naunawaan sa magitan ng propeta at pastor na nilagay mo sa banal na iglesyang ito, aming mahal na Evangelista Villalmeda, aming kang pinupuri, dinadakila. O Diyos, na sa kanilang buhay, naluwalhati ka, nahimaya ka sa ilang kinabuhi. Sa pamumuhay nila sa banal na salita, na naging salamin namin ang iyong salita sa paglilingkod sa iyo ngayon. Habang inihintay ang iyong lalalapit na pagbabalik, Panginoon, patawarin mo kami. Banalin mo kami, sakdalin mo kami, paguhin mo kami sa magitan yung salita, banal na salita. Kasamang yung banal na Espiritu sa lahat ng klaseng kahinaan, pagkanilangan, panlulupaypay, panlalabig. Gawin mo kaming malakas sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. Pagaling mo mga karamdaman, lutasin mga problema, ang lahat ito Diyos sa aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. As a point of contact, may namahal, ipatong ang kanang kamay sa ating mga ulo. Isipin natin kamay ng malapinon ang nakapatong sa ating mga ulo. Habang ang kalimang kamay nakataas, may namahal, sabihin natin yung hallelujah, pangalan ng sakit. Kung may sakit tayo, pati mga baguhan, ito'y gumaling sa pangalan ni Jesus. Cancer, leukemia, diabetes, gagaling sa pangalan ni Jesus. Maging mga kahinaan, lahat ng klaseng kahinaan, kaluyahon, isulti nato, may namahal. Pride, pagkakalibutan pagduha-duha, kaluya, kalaay, may namahal, paghihina, panlupaypay, sabihin natin, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Para papasok ng Espiritu Santo ng malapan sa atin. Mga problema, sabihin natin, sa mga Pinoon siya magbibigay ng kalutasan nito sa likod ng mga prayers ng ating mga pastor at ng ating mga prayers. Tayo po'y manalangin, Lord, we bind the power of darkness in the mighty name of dearest Jesus. Lord, hallelujah, aming pinapalaya sa unang prayer ng mga pastor, aming mga prayers na may pinapakinggan mo sa pangalan mo aming malapan ni Jesus. Alisin mga karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, arthritis, rheumatism, pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng blood pressure, weaklings, cast out! Be healed by the blood of Jesus. Hatred, pride, carnalities, pagkakaliputanon, cast out! Kalamayan ng puso at isipan, cast out! Pinas. Palalamig, palalapaypay, cast out in Jesus' name. Now, si non-belief cast out in Jesus' name. Mga problema sa spiritual, malapin inangkin namin yung mga katugunan nito sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, mga inamahal. With gladness in our hearts, may kalipay sa atong kasing-kasing. Everybody say amen. Simugaw tayo na may meek heart, mapagkumbabang puso, dahil ginawa tayo ng Diyos para magpuri sa Kanya. Tumalon tayo 3 beses, sige ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Sabay talon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Salamat po lahat. Dito kila parangal pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus lamang, sa ating beloved viewers all over the world. God bless you for viewing. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves us so much.